Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga messages, no? Para kay Gemini. So, first message po ninyo, the tailor, attention to detail and pride. Ayan. So, importante sa ngayon, Gemini, or lagi-lagi ninyong ipa-practice ito, no, sa buhay ninyo, na you need to be paying attention to details. Napakamahalaga, lalo-lalo na kung kunyari, yung ginagawa ninyo is related sa pera, 'di ba? Sa finances, sa pagmamanage ng business, yung mga ganon, or even sa trabaho ninyo, 'di ba? Napaka-importante, no? Kasi kung very delicate, no, yung inyong trabaho, dapat lagi kayong attention to detail talaga. Okay? Following instructions na maayos para hindi ma-compromise ang trabaho ninyo. Okay? At maaari din, no, na you are going to, kailangan din ninyo na iwasan ng pride. 'Di ba? Leave that behind you, yung pride na yan. Kasi, like kung sinasabi na tulad ng anay, ang anay sumisira ng bahay, ang pride sumisira din ng relationship. Hindi lang ng romantic relationship, kahit mga pakikipagkaibigan o relationship mo sa katrabaho or relationship mo sa kapamilya. When there is pride, 'di ba? Yun ang sumisira nito. Yun ang parang yun yung parang lason, 'di ba, sa relasyon. Kaya as much as possible, isang tabi ninyo 'yan, okay? So, by the way, shout out muna sa ating beloved channel member na si At Alexander Toralba 3777. Maraming salamat po for your support sa channel at sa patuloy ninyong pag-share ng inyong blessings by sending me super thanks. Maraming salamat and may God bless you more. So we have the eagle, spirit, integrity, connection to the angelic realm. Siguro, Gemini, you are very intuitive. You're very sensitive. Kaya kayo, nakakapasok kayo sa spirit realm. Kumbaga, malakas yung pakiramdam ninyo. Maybe your psychic abilities are on point. Kaya mayroon kayong access, no, sa angelic realm specifically. Maaring madalas kayong nagdadasal din sa inyong mga guardian angels, or maaari na madalas kayong humingi ng tulong sa mga angels ninyo. Maaaring ganon. Or you are always praying to God, no? Maaaring ganon din. As in, you are highly connected, no, with the spirit realm. Kaya napakaganda. Kasi for sure, you are always divinely guided, di ba? Lagi kayong may guidance. Lagi ninyong alam kung ano yung susunod ninyong gagawin. Kasi sumusunod kayo sa divine guidance. By the way, if you would like also to join the membership sa channel, please click the join button po sa baba ng video. And maraming salamat din for being here sa mga cross-watchers. Maraming salamat. You are also welcome here. And sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat for your support. So, Empress, napakaganda, no? Kasi si Empress, ano din ito creation energy. So, this is new beginning energy. See the Fool, new beginning energy din. So, most likely, Gemini, you are going to start something new in your life. Maybe you are navigating a new path in your life, something na hindi pa ninyo to nagagawa before. This is uncharted territory para sa iyo. Kaya this is exciting. Maybe this is the time that you're going to take risk. You are going to take a chance, no, sa kung ano man ang bagay na ito na gusto mong gawin. Pwedeng related yan sa pera, no? Baka related yan sa career, business, finances, 'di ba? Trabaho, baka mga ganon, no, yung sisimulan ninyong bagong kaganapan sa ngayon. Or since we have two of cups, this could be, baka ang iba sa inyo, you are going to enter a new love and romantic relationship, 'di ba? Maaring sa ngayon, kunyari kung single pa kayo, 'di ba? Maari na yung person, no, na magiging karelasyon ninyo. This is not the typical
person na yung qualities na hinahanap ninyo talaga sa isang tao na magiging kapartner ninyo sa buhay ay meron sa kanya. Baka this is totally the opposite, 'di ba? Ng mga gusto ninyo or yung mga sinet ninyong standards. Kaya ano 'to, talagang parang suntok sa buwan ang gagawin ninyo. So, puwedeng gano'n. Pupuwede rin na you are leveling up na your commitment, 'di ba? Kung meron na kayong jowa, baka ngayon leveling up ka na, baka mag-aasawa ka na or 'di ba, baka magsasama na kayo sa iisang bubong and start a family. So, puwedeng gano'n ano, na you've never done that before. So, this is definitely ano, a new chapter in your life. So, maaari din ano, with the Empress, this is abundance and prosperity energy as well. So, baka meron dito mga opportunities kayo na wherein magiging prosperous and abundant kayo. Merong dadating na pera, merong dadating na financial blessings or financial opportunities na magdadala din ng prosperity and abundance sa buhay nyo. So, we have Page of Swords. Page of Swords is about um, information, diba? May mga communication na dadating. Baka these are communication related to opportunities, no? Na pwedeng pagkakakitaan, pagkakaperahan ninyo. So, po pwedeng ganun ang ganap dito. So, maybe you are receiving news, receiving tips, receiving invitation, 'di ba? No, na mag-apply ng trabaho or mag-apply ng kung ano man or baka balita, no, na merong opportunity somewhere, punta tayo, mga ganon, no? So, what else? We have Three of Swords. Wow. So, meron tayong Two of Cups, meron tayong Three of Swords. Baka yung heartache and heartbreak na to is related to relationships ninyo. Diba? Pwedeng kasi yung relationship naman is not limited to romantic relationship. Pwedeng relasyon ninyo sa kapatid, relasyon ninyo sa kapamilya, sa kaibigan, diba? Or pwedeng ang romantic relationship ang pinanggalingan ng heartache or heartbreak na ito. But this happened already in the past. Okay? Tapos na to. Pero parang hindi ka pa totally nakaka-overcome or hindi mo pa totally na-overcome na situation na to, nasasaktan ka pa rin. Paminsan-minsan bumabalik pa rin sa diwa mo, sa puso mo, 'di ba? Yung ano, yung sakit, 'di ba? Kaya maaring ano to, aftermath, no? Kung ano nararamdaman ninyo sa ngayon, this could be the aftermath ng aftermath ito ng nangyari, 'di ba, na pananakit sa iyo ng kung sino man. So, yeah, but time heals, 'di ba? Time heals. Maaaring kailangan mo din tulungan ng sarili mo for you to accept, 'di ba, kung ano ang nangyari para unti-unti, 'di ba, um, magkakaroon na kayo ng acceptance hanggang sa marating nyo na yung point na pwede na kayo mag-forgive and eventually you'll be able to move forward na with your life. But yan, hindi naman natin napupwersa yan, no? But you'll get there. Okay? You'll get there. So, Tower, this is change. Massive transformation ito. You know, parang, ayan, pinatalsik ka na dito sa tower na ito. Kasi you've been hanging on to that tower siguro na hindi mo na kailangan na nandiyan ka. Hindi na dapat na nandiyan ka. Kaya mayroong mga pagbabago, 'di ba? Sumabog siya, ginawa ng universe, pasabugin yan para makaalis ka. So, maaaring ganyan na magiging sitwasyon ng iba sa inyo, Gemini. Because maybe, you are hanging on to something na alam mong unhealthy na to para sa'yo, alam mong hindi na dapat na nandiyan ka pa, pero nandiyan ka pa. You choose to stay. 'Di ba? So, if this message resonates with you, then para sa iyo ito. But if this message doesn't resonate with you, then wag mong kunin. This is for someone else. So, yun. Let's say, for example, this is trabaho. 'Di ba? This could be in any area of life kasi. So, pwedeng trabaho. Let's say, for example, trabaho. Maybe sa trabaho na yan, it's taking a toll on you already.
Maybe sa trabahong yan, it's not healthy anymore for you. Hindi ka na masaya dyan, 'di ba? Pero nagtsatsaga ka, no? You're hanging on to your work just because you need source of income, 'di ba? So maaaring gano'n. Pero hindi na 'to healthy para sa iyo. Maaaring lagi ka ng pagod, lagi ka ng buwisit, lagi ka ng asar, naiinis ka na. As in, it's very toxic na siguro na sitwasyon sa trabaho. But, for the sake of having work, nandiyan ka. No? At yan ang maaaring baguhin ng universe. Yan ang maaaring tatanggalin sa'yo. Or the universe is going to remove you from that situation. 'Di ba? Kasi it's no longer yours. Hindi na yan ang para sa'yo. 'Di ba? Hindi na nakakabuti, hindi na healthy para sa'yo. That's definitely not yours anymore. That's already a sign na you need to move on from that situation. Pero maaari na hindi ka gumagalaw, hindi ka, as in, ayaw mong mag-apply siguro sa ibang trabaho or maybe may mga offers din sa'yo pero tinatanggihan mo siguro kasi komportable ka na, sanay ka na sa trabahong ito. Although yung environment mo is not favorable for you anymore, diba? But yeah, transformation is coming, change is coming, at hindi ito kagustuhan mo na pagbabago ito. This is the divine universe going to do the change for you. Kaya maaring magulat ka, ma-overwhelm ka, 'di ba? Ma-sorpresa ka. So, kapit lang, laban lang, just hang in there, no? This is the divine will. At kung saan kapit ka lang, no, wag kang mawala ng pag-asa, wag kang sumuko. Kasi kung saan ka dadalhin ng pagbabagong ito, you will be aligned with your destiny. Kaya magiging masaya ka in the end. At the end of the day, makikita mo, marirealize mo na sana, oh my God, sana pala noong ko pa to ginawa. Sana pala ako na mismo yung gumawa ng paraan para makaalis sa trabahong yon. Kasi kung saan ka dadalhin ito, this is where you need to be. 'Di ba? Ito na yung para sa'yo. Kung saan ka dadalhin ng pagbabagong ito. You will be happy, you will be contented, you will be fulfilled, kaya magiging masaya ka. At maaring yun nga, magsisisi ka pa na sana noon mo pa ginawa. 'Di ba? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.